pagkatapos si Kiko at si Bam, meron ring mga intriga-intriga yan. Kasi, kung maaalala ninyo, yung katunying na kinembot, The interview? yung insertion ni Mother Insertion, 'di ba? Yung inexpose ni Katunying. Hindi, do you think it is so random that Katunying is all of a sudden going to make a controversy out of the insertions of Risa Ontiveros? Tingin niyo bakit nanalo si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan? Nanalo ba na? Kanino lumapit yan? Correct. Si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, major players ng kanilang pagkapanalo is because they allied with the people in Malacanang. Correct. Diba? Yeah. They allied with them. So, Diyos ko, di nga sila lumabas sa kahit anong survey except Publicus eh. Correct. Tapos bigla silang nanalo. Diba? Anyway, I'm trying to insinuate, okay? This is just a theory. If you think it is reasonable or not, it's up to you, okay? But there is, I think there is a line between Kiko and Bam to Malacanang. Pagkatapos, si Katunying, kanino ba connected si Katunying? Diba? Katunying is, diba, very, very close to Correct. Tita Mulam. Diba? Okay. So ngayon, merong mga issues na nilabas si Katunying tungkol kay Risa Ontiveros. Between Risa Ontiveros and Bam Aquino, sino sa tingin ninyo ang mas malapit kay Lam? Ibaw. Si Bam, kasi siya yung kakapanalo lang nung eleksyon eh. 'Di ba? So sino sa tingin ninyo yung nag-operate kay Risa doon sa mga insertions? Di ba no? It makes sense, di ba? 'Di ba? Okay. So kaya merong chismis na bonggang-bongga na umiikot na ang nag-operate kay Risa Ontiveros tungkol dun sa Our Lady of Insertion, the Virgin Mother of Insertions, na si Risa Ontiveros, ang may kasalanan ay maaaring, 'di ba? Bam Kiko. Si Suarez nakailang Thinker, hello. Pero Joey, assessment ninyo guys, Pao at Jovel, do you think they will succeed this time sa impeachment complaint that will be filed against VP Inday? I still hope no. Me too. Because the congressman will think twice now. I mean, aside sa matatalo sila sa next election, gano'n, ang karma ba, you know, Yeah. maka-think twice na sila na, why is it always the ones na nasa Quadcom? Diba? They're gonna think twice now. ako honest, Ah, okay, may tulog tayo. May tulog tayo. We should not really feel complacent na hindi mangyayari ang impeachment. Alam mo kung bakit? I do not really believe na wala na silang pera for the impeachment. May pera pa yan. Look at the MAIP. Look at the Yes. may pagkukuhanan sila. Ngayon, pagka kunwari re-enacted budget yan, mas lalong may pagkukuhanan sila. Correct. So, let's say sabihin natin na kung hindi man manggagaling sa national budget yung pangpalakad nila sa impeachment ni Inday, they're going to do kasi ang default talaga niyan, ang 2026 is the 2028. Pag hindi nila napatumba si Inday Sara ng 2026, it's going to be a coronation night in 2028. Why? Because 2026, when 2026 is finished, 2027 is the changing of tides. Magbabaligtara na lahat ng politiko by 2027 because they have the budget for 2027 has to be passed
last quarter of 2026, so December 2026. So that's for the 2027 budget. So ngayon, once tapos na yung 2027 budget, wala nang utang lahat. Wala nang plastikan, wala nang ano. Yes. Kasi after the 2027 budget, sa 2028 budget, wala na rin karamihan dyan sa election na yan 'di ba? So kumbaga hindi na masyadong care ng mga politiko yan. So I take the 2026 as the battle year. Kaya nga magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara sa 2026. Gagawin nila ang lahat para itumba si Inday. So ngayon, may impeach ba nila si Inday? Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuhin nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Yes. Hindi, kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. But I This think, time Joey, around. we also should not discount the fact that yung decision ng Supreme Court declaring the first impeachment complaint as unconstitutional really will help VP Inday because they need to go to the process of the set of guidelines na inimpose ng Supreme Court for filing an impeachment. Yun talaga, naniwala ako doon na it laid the foundation for due process to be accorded really to any impeachable officer. And, you know, ang kalaban natin matatalino. Correct. So, because the Supreme Court laid down completely kung paano mag-impeach ng Vice President, let us say they will follow that. And let's say there is colorable compliance and the procedure is set off. Nag-start yung impeachment niya. 'Di ba? Whether ma-impeach si Inday or hindi ma-impeach si Inday, but the controversy that they're going to associate with the fact that they're going to impeach Inday again. And sabi ko nga, sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Correct. Diba? That's So, where we weigh in tayo ng mga supporters talaga. Kaya Correct. dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Correct. Actually, kung lahat, for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. Correct. Kapag ka hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. So, 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Correct. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon, katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process kasi meron kang Supreme Court decision, but it doesn't mean they can't. It doesn't mean they can't. Budget nga, national budget nga, na-railroad nila Kasi nga, Joey, also they're discussing yung mga detractors sa VP Inday that, meron talaga yang merong knockout agad dito sa first 3 months daw sa December, sa 2026. Magkakaroon talaga ng knockout kasi it's either somebody will go to ICC again, they're referring to Senator Bato or, talagang magkakaroon na another impeachment complaint hurled against VP Inday, ganito, ganyan, or something. Because they're already expecting that through the communication submitted to the ombudsman that it will open a can of worms. Kasi nga, di ba, then they can ask the AMLAC to open the bank accounts or ganito, ganyan. That's one of the power of the ombudsman. But at the same time, there's also a question that does the ombudsman really have a jurisdiction over an impeachable officer? The answer is very rhetorical na, no man talagang answer dyan. But the fact that they are going to use this path again to lay a foundation for another impeachment complaint come the next year, kung basura na naman impeachment, kasi they have a 1-year ban all the time, every time there's a filing, diba? So, to me, yung nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP, because I think that's where we weigh in talaga to push back
yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Dutertes in that matter, lahat na mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter, they will all experience the baptism of fire this year, 2026 talaga yan. Grabe no, nang hilabot akong balahibo. Totoo yan. Di ba, Joey? Totoo naman. Gagamitin yan, nila lahat yan. Black propaganda, all of the whatever institution na pwede nilang magamit to uncover anything or whatnot, ganito, ganyan. Lahat. Totoo lang. But alam nyo kasi, mahal tayo ng Diyos. Correct! Amen! Correct. Kasi, kumbaga, ako kasi I'll take the I'll take the position na hindi ako papakasiguro. Alam mo 'yun. Kaya dapat talaga pushback tayo, dapat ready tayo, dapat Correct. Pero sabi ko nga mahal tayo ng Diyos dahil itong 2026 bakbakan rin to doon sa mga Unipink. Magulo rin sila eh. Correct. Kasi away-away sila, merong mga ambisyoso diyan. 'Di ba? John Vic Rimulya, Bam Aquino, Rico Hontiveros, Lenny. diba? Well, Lenny is, I think Lenny is not going to run for a national position ng 2028. That's what she said. But they are all going to fight for the basbas of Mama Lenny. Kasi, aminin man ng mga yellow, pink or not, si Lenny lang ang merong napatunayan at may track record ng solid vote. Kasi she was able to get 14 million votes in 2016 and was able to get around the same amount of vote in 2022. So hindi nawala 'yon. So sabihin na natin na meron siyang solid 15 million votes na dala. A 15 million vote is actually enough to make a senator win. Correct. 'Di ba sa side nila. So ngayon, si Lenny yung isa sa magiging pinakamalaking source ng boto. Kung kunwari ikaw, nandun ka sa kubol nila, importante yung basbas ni Lenny kasi she is the vote drawer. Sa side nila na konti, di ba? Sa side nilang konti, di ba? Si Lenny na yung makakapagdala ng boto sa kanila. However, si Mama Risa mo, di ba? Hindi nga niya tinulungan si Mama Lenny ng 2020 mag-election sa Naga. Di ba? Hindi niya binigyan ng project si Mama. Di ba? Pagkatapos si Kiko at si Bam, meron ring mga intriga-intriga yan. Kasi, kung maaalala ninyo, yung katunying na kinembot, The interview? yung insertion ni Mother Insertion, 'di ba? Yung inexpose ni Katunying. Hindi, do you think it is so random that Katunying is all of a sudden going to make a controversy out of the insertions of Risa Ontiveros? Tingin niyo bakit nanalo si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan? Nanalo ba na? Kanino lumapit yan? Correct. Si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, major players ng kanilang pagkapanalo is because they allied with the people in Malacanang. Correct. Diba? Yeah. They allied with them. So, Diyos ko, di nga sila lumabas sa kahit anong survey except Publicus eh. Correct. Tapos bigla silang nanalo. Diba? Anyway, I'm trying to insinuate, okay? This is just a theory. If you think it is reasonable or not, it's up to you, okay? But there is, I think there is a line between Kiko and Bam to Malacanang. Pagkatapos, si Katunying, kanino ba connected si Katunying? Diba? Katunying is, diba, very, very close to Correct. Tita Mulam. Diba? Okay. So ngayon, merong mga issues na nilabas si Katunying tungkol kay Risa Ontiveros. Between Risa Ontiveros and Bam Aquino, sino sa tingin ninyo ang mas malapit kay Lam? Ibang.
Si Bob, kasi siya yung kakapanalo lang nung eleksyon eh. 'Di ba? So sino sa tingin ninyo yung nag-operate kay Risa doon sa mga insertions? Di ba, no? It makes sense, di ba? 'Di ba? Okay. So kaya merong chismis na bonggang-bongga na umiikot na ang nag-operate kay Risa Ontiveros tungkol dun sa Our Lady of Insertion, the Virgin Mother of Insertions, na si Risa Ontiveros, ang may kasalanan ay maaaring, 'di ba? Bob Kiko. Ano yan? I think they're going to be, I don't think so, no? Probably it's premature to say baka sila yung ipipiliin in the coming election. The tandem of two, Bam Kiko, another Aquino for the presidency, or Kiko for presidency and then vice presidency, ba natin alam. Pero the fact remains, Joey, na gusto ko sana sabihin na nawala yung train of thought ko. Sasabihin, magsalita ka muna, baka Sige. Anuhin ko lang, i-close ko lang yung point ko. So what I'm saying is, because of this infighting doon sa part ng mga kalaban natin, it is also kind of difficult na for them to unite para, alam mo yun, patumbahin si Inday Sara. We do not know how united they can get in bringing Inday Sara down. Kasi kumbaga parang, kunwari yung grupo nila Risa, I'm pretty sure si Risa ngayon tinatabangan na yan sa Marcos administration. Kasi parang, ba't yung ko biglang inoperate? Ba't, di ba? I'm pretty sure nagtatanong-tanong na ganyan si Risa Ontiveros. O pagkatapos, si Risa, hindi rin siya masyadong bet ni Mama Muleni kasi nga hindi siya tinulungan doon sa kampanya niya sa Naga. Ayan. Yun yung cheese. Kaya Joey, yung punto ko pala is that that's why for us the supporter, like, you know, I could probably say na mga solid supporter talaga ni PRRD or any supporter of the Dutertes in that matter, it is very unbecoming if you are targeting your other supporters when in fact isa lang naman yung tinitreat natin na taong na pinusuportahan natin. So in order for us to really show, hindi naman ito pataasan ng ihi, hindi naman ito competition. This is about us showing our pagmamahal at suporta sa mga Duterte. Kasi kailangan din na yung suporta, not nilang suporta natin. So it's very sad na, alam mo yun, while we are showing our unwavering love and support in any way, shape, or form to the former president or in the Dutertes in that matter, also some individuals are showing their unwavering attack to people who only want nothing but to really show your support. Yan yung pinaka hindi ko talaga magets ba na iba na yung objective natin. So sana naman ma-reassess or malagay din natin, mag-reflect tayo kung tama ba itong ginagawa natin, na kung isa lang naman nating mithiin, di ba? Kasi hindi naman ng mga vloggers ang bida. Correct. It's never about me. It's never about you. It's never about nobody else. It's about the Dutertes who we chose as our leader in the upcoming years to save the Philippines from further demise. It is about the advocacy. And ako paulit-ulit ko sinasabi to, no? I am not fighting for the Dutertes. I am fighting with them. Yun, totoo yan. Okay? I am fighting with them, shoulder to shoulder. Okay? So, we want what is best for the Philippines. Okay? Ganun yung pagtingin nila VP Sara, nila PRRD sa gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Yes. And these people, they have already shown that they are capable of leading our country. Amen. And I want our country to be lead ng ganitong klaseng mga leader. Okay? So that is why I support them. That is why I fight with them. Okay? So, ang ano dito, ang guide dito, okay? Ang always na dapat na ginagamit natin na guide dito
is yung advocacy to make the Philippines better. Yes. Diba? Sure. Ano ba yung gusto nating Pilipinas? Hindi yung Pilipinas na hindi binabalasuba sa mga oligarchs. Correct. Correct. Yung Pilipinas na yung Pilipinas na kaya mong i-capacitate to its full potential. 'Di ba? Yung Pilipinas na hindi na paglalaruan ng Amerika. 'Di ba? Yung Pilipinas na ina-assert yung sovereignty. Yung Pilipinas na nirerespeto sa buong mundo. Correct. 'Di ba? Yan yung gusto namin. Yan yung ginagawa ni VP at saka ni PRRD. So, I am going to fight for a Philippines to have opportunities like that. Correct. Mm-mm. 'Di ba? So kaya nga Amen. sasabi ko dito no, lagi kong inire-reiterate to sa mga live ko no na I am not fighting for the Duterte. I am fighting with them. Mm-mm. Okay? Shoulder to shoulder, eye to eye, nakikipaglaban kami para sa bansa. Ganun 'yon. Kasi Joey, to add up to that, sinabi din naman ni VP Inday Sara, if she's going to run for the presidency, she will never be able to do it alone. The decision is only one to carry whatever it is that the entire Filipino community, especially those who support her, na ano ba gusto nating mangyari sa Pilipinas, not really just for us, but really in preparation for the future generation of Filipinos who's going to receive the Philippines that they will see later on or have, di ba? So yan yung punto ko ba na ang nakikita ko sa mga Duterte, kaya ang pagsusuporta ko sa mga Duterte is basically me fighting also with them para sa Pilipinas at para sa future generation of Filipinos. Yan yung nire-reiterate ko na yan palagi na to me, I think and I believe na what the principles embodied sa kay former President Duterte is really something that is deeply na nagre-resonate sa akin. Kaya that's why I support the man and the entire family. Kasi nga, I fight with them sa anong gusto nilang mangyari para sa Pilipinas. So, Yeah, oo. Kaya nga yung usually yung mga nagsasabi, mga fanatic kayo, mga ano kayo, ganyan-ganyan, yung mga kulto kayo, kasi Duterte, ganyan-ganyan. Hindi namin kasalanan na alam namin yung konteksto ng decision making nung sinusuportahan naming politiko. true. Kayo, hindi nyo alam kasi nga tanga kayo. Diba? Hindi tayo parehas. Diba? Hindi tayo parehas. Kami, nung kinampihan namin to, kasi gets namin yung decision making nila. Ngayon, yung decision making ng mga sinusuportahan ninyo, alam rin namin yan. Kaya nga sinasabi namin kayo tanga diba? Kasi alam nga namin yan. So, it is not as if we are blindly following yung, ano sinabi ni PRRD dito, ganyan. No! We already know our position because we know the context of the decision making of the politicians that we support. Okay? Ang problem kasi doon sa mga yung mga sabi ng fanatic, and this is 70% of the time, yung mga nagsasabi sa akin na, fanatic ka, wala namang alam. Actually, hindi nga 70%, I would say 90% of the time. Yung mga nagsasabi, fanatic kayo, putang ina, pagkatapos makikipag-usap kayo sa akin, West Philippine Sea, hindi nyo man pala alam yung problema. Hindi nyo naman pala alam yung background, mga considerations ng problema ng Pilipinas na naging basihan ng pagdidesisyon ni PRRD kung paano i-approach ang problema sa South China Sea. Hindi nyo naman pala, EJK, ganyan. Kasi di ko maraming pinatay, mga ganyan. Ang dami-dami yung problema. Tapos sasabihin ninyo na, kayo kasi pumatay na si Digong ng dami na pinapalakpakan nyo pa. But you do not know the extent of the problem of the Philippines when it comes to drugs. Correct. At that time. Diba? We know. Pagkatapos, kaya kayo mang nagsasabing kulto-kulto, bago nyo sabihin kulto-kulto kami, siguraduhin ninyong alam ninyong mga putang ina ninyo kung ano yung mga pinagsasabi ninyo. Kasi hindi porket hindi nyo alam, tatawagin nyo na kaming kulto. Baka mamaya, utak nyo yung may problema, hindi kami. Diba? Have some self-doubt. Diba? Alamin nyo muna kung baka utak nyo pala yung problema dito. And also, Joey, I cannot fathom why these people are always trying to impose their point of view on us when we don't even do the same to them. Correct. Yun? Sa kanila. Hindi ko talaga mag-gets. We are not even imposing our point of view on you. Always kayo ang umaatake sa amin na ganito Punta kayo. na Hindi, punta mga naman bobo sa kayo. amin. Oo. So,
di ko ma-gets talaga because I'm never really the kind of person who impose on others my point of view. I respect your point of view. Wala akong problema dyan. Pero wag mo akong... Huwag mo kami pilitin. Oo, di ba? So, iba. True. Actually, yun naman talaga yung problem. Yun yung no? Kasi ako talaga harsh talaga ako, Alvin. I am not as kind as you are. Totoo nga. Pero okay Alam mo lang naman yun. yan, di ba? Oo. Alam mo naman yan. Ako talaga, pag binato ko ng bato, babatuhin ko talaga ng boulders. Ganon. Pag binato ko ng tinapay, babatuhin ko ng bato. Oo. Pag binato ko ng bato, babatuhin ko kayo ng boulders. Ganyan. Kailangan mas mabigat yung resback ko. True. Ganon. So, ngayon, kung sa akin kasi, parang pwede naman tayo maging bati-bati sa politics kung respectful tayo eh. Kaso nga lang, yung mga entrada nyo sa aming mga Duterte supporters, sinisimulan nyo sa bobo. Bobo kasi kayo eh. Bobo kasi. Diba? Ad hominem agad. Oo, yung parang bobo kasi kayo. Parang, takala sasabihan nyo kami ng bobo pagkatapos pag nag-usap tayo dito, ikaw pala yung tanga. Diba? So parang, ang tawag dito, pwede tayong hindi mag-away-away kung respectful tayo. Ay, kung talagang makamamaleni ka, wala nga ako magagawa dyan kung talagang makamamaleni ka. Pero sasabihin mo sa akin na napaka-competent ni Lenny, daig pa niya si Inday Sara, yung mga ganun. Teka lang, Bex! Di ba? Lenny is okay, but Lenny has not achieved anything near the achievement of Inday Sara. Correct. Diba? Huwag tayo Huwag tayo magaguhan dito yung mga ganyan. Pag yung mga tipo, hindi, mga blind kasi kayo, yung mga ganyan, yung sasabihan nyo kami bulag, sasabihan nyo kami ng bobo, ganyan. Pagkatapos you're not offering any facts. You're not actually engaging with us ng punto per punto na palitan ng mga ng ideas. And for me, 'di ba? Kung kaya mo na insultuhin kami, kaya rin naming insultuhin ka, mas masakit pa. Correct. Ang difference natin is that kami, kaya naming magpaliwanag habang nag-iinsulto. Kayo, hanggang insulto-insulto lang, hindi nyo kaya magpaliwanag. Diba? Ayun. Correct. Yun ang difference natin. Ganyan. Totoo yan, Joey. Yan talaga ang pinakamalaking difference dyan. At saka, the culture ba of like, if you do not believe on what I am saying, you're gonna be canceled or otherwise bobo ka, tanga ka. Alam mo yung gano'n na, sa kabila ko yung nagagaling yung ganyan. Yung parang, I am so entitled to my point of view na ako lang yung matalino. The rest of you, bubulutin kayo sa kangkungan. Yung mga gano'n. Alam mo yung gano'n na naratibo. And they cannot just accept the fact ba na nandito man tayo sa demokrasya man tayo. You can wear a red t-shirt and I can wear a green t-shirt and that's perfectly fine. Hindi naman necessary mag-green ka din. Yes. Ayan yung punto ba? Parang maikwento ko lang. Ito kapitbahay namin sa tapat. Namigay ito siya sa amin namigay ng gifts and all. Tapos hindi ko kasi nakikita. Tapos paglabas ko, sabi nung asawa niya, narinig ko talaga, Duterte yung mga yan, wala mo tulungan. Tapos sabi ko kay Prince, narinig mo yung kinabukasan, nakita ko yung matatanda na nililinis siya ng kotse niya. Alam mo, nagsuot na siya ng t-shirt. Hindi ko na lang papangalanan, pero yung tumakbo ding mayor dito. Talaga? Kuan siya? Kasi di ba kapitbahay mo talaga sila? Correct. Sa kanto. Oo. So, kaya pala. Kaya pala. Yung lalaki, namigay ng regalo. Yung babae ang shout out kung nanonood. May ganun pala talaga, yung mga tao. Oo, na parang galit na sila sa atin agad, not because of our views. Galit sila kasi nga hindi nila tayo matibag. Ayun, lagi sila tuloy talo sa election. Totoo yan. Lagi silang talo sa election. So, yun lang yung... But anyway, maano nga ako, maiba lang ako. Kasi kanina, di ba nag-uusap-usap tayo about yung mga... May kasi, sa live ko, pagka year-end, pinag-uusapan namin yung mga nakakasukang nangyari for the year. And
kanina, Gusto ko yun. oo, yung mga stomach churning events ba? Mga stomach churning events. Tapos, pinag-iisipan ko, kasi definitely, ang top 2 talaga na parang sobrang stomach churning na event dyan is, number 1, of course, the kidnapping of PRRD. That's, Yes. that's stomach churning talaga. Na parang, how can we give up on our sovereignty in exchange of political agenda? Alam mo yun, I cannot accept that. Yung parang putang ina, ganito tayo kabobo, ganito tayo kabasurang bansa. Totoo yan. Pero, alam mo yung because of that time that has passed after ng pagkidnap kay PRRD, alam mo yung isang sobrang mas stomach churning for me Ano yan? is that the Supreme Court didn't do anything. Yan. Yeah. 10 years. Ay, 10 years, 10 months. Almost 10 months na, no? Isa pa lang yung... Yeah. Grabe. The AFP didn't do anything. The Supreme Court didn't do anything. Harap-harapan to, ha? Kasi Joey, alam mo, ang take ko dyan, bakit ganyan yung Supreme Court? Kasi, to them, ito yung hypothetical na analysis ko. Ganito. Let's say, for example, they're going to act on the pending motion, no? Diba? Kailangan man nilang isabihan ang, let's say, then the Department of Justice Secretary Remulla, okay, can you bring the body back here? Because that's really necessary naman, diba, sa motion pending. And now, PRRD is already sa ICC. And then, Remulla also claimed na, hindi na yan maibabalik dito. If the Supreme Court decides doon sa mga motion, okay, dapat nyo ibalik yan dito kasi kailangan niya, blah, 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 or something to that effect. What are they going to do? Yan yung punto ko. What if these individuals na pinapatawag ng Supreme Court magsasabi na, hindi namin mabalik kasi nandoon na. Then napahiya ang Supreme Court. It's as if mutan academic yung atake nila, di ba? But that should not be the concern of the Supreme Court, eh. Their concern is to make a decision. Correct. Whether or not it's going to be done by the executive is none of their problem, as long as they render a decision to an urgent legal issue. So nakapag-file naman ng mga petition, naman na ganyan. Kung mag-uutos sila, kung susundin sila ng executive o hindi, it's not within their concern anymore. Kasi ang concern ng judiciary is to dispense justice. 'Di ba? Yun yung probably, Alvin, I agree nung to certain extent that perhaps the Supreme Court is trying to consider some political image nila, yung gano'n. Yung mga ganong etchos, ganon. Pero I would rather them focusing on what is incumbent upon them and do their job. Kasi yun yung mas makakabuti sa bansa, eh. After all, nagre-rely tayo sa kanila. Correct. Dahil sila yung magli-lay ng foundation on how we should interpret our laws. So, hindi nila dapat concern yung mga political maneuvering or whatever. Alam mo yung mga ganon. So, that's why also, Joey, it's very explicit sa ating constitution that we have 3 independent branches of government, diba? And the judiciary being one, a co-equal branch of our government, dapat they should have acted, with respect to their independence, what needs to be done, whether it is favorable to the petitioners or not, mag-render ka ng decision. Because it is a petition that needs urgency, but it's almost 10 months na. Grabe. So we can all move forward, di ba? Na parang mako-close na yung mga questions sa isip ng mga tao na parang, ano ba to? Legal, illegal? You tell us so that we would be able to know where to go from here. Di ba? Na parang, syempre, pagka ginawang legal yung pagkidnap kay PRRD, di mag-isip-isip na ako, parang,
mukhang kailangan ko na mag-impact ito. Oo. Di ba? Parang kailangan ko na yata lumayas ng bansa nito pagka ganun yung naging decision ng Supreme Court, yung mga ganong etos. I mean, just to kumbaga parang just to demonstrate with you guys na yung mga open questions like this, it cannot be open forever. Correct. In this case, mag-iisang taon na si PRRD doon. Correct. And the legal community is actually very strong in their opinion na mali talaga yung ginawa kay PRRD. Diba? Ayun. So yun lang. Another stomach churning event of course is yung impeachment ni Inday Sara. Diba? Yan. Ayan. Pwede Tapos ayun. And then paano yung pagka ombudsman ng isang, I don't know. yung pag-ombudsman ni nakakadiri yan, sobrang nakakadiri yan. Kasi and just to emphasize yung sobrang pagkadiri ng pagiging ombudsman ni Boying Remulla, because it's not supposed to be there to begin with. Correct. May mga kaso siya, may mga disbarment cases siya. May kasong final sa kanya si Amy Marcos sa ombudsman. At because of certain regulations that they tweak inside the ombudsman, nabaliwala yung mga kaso na yun, nabigyan siya ng clearance and eventually na-appoint siya. Yes. 'Di ba? Correct. Sobrang Actually, talaga. sad. Sobrang, Wala na. ano, And all we can do as a spectator here, Joey, na parang we don't even have the power to what this and that. Wala, we can just be and like great sigh, like, ano ba to? Are we just going to wait? Di ba? We cannot do it. I really, it's almost to the point that we can just be speechless lang. Wait lang. Wala na tayong magawa. but it really it must be taken seriously by the Filipino people kasi alam mo binaboy yung ombudsman as an institution eh. Dapat to dapat kung Diyos ko po, if we are in a different situation, let's say kunwari nangyari yun sa ibang bansa, Gulo yun. talagang skandalo yan. Skandalong malala yan, and I cannot understand why the Filipino people are still nonchalant about it. Di ba? Actually, sa totoo lang, yan din yung isa sa mga stomach churning events. Sobrang daming kababuyan nang nangyari sa Pilipinas. Pambabalasuba sa budget, flood control issue, grabe ring stomach churning event yan eh. Madami. Ang dami. But, alam mo yung pinaka nakakasuka, yung despite the fact na sobrang daming pambababoy ang nangyari sa bayan natin, yung mga Pilipino hindi magkasundo kung paano aayusin yung bansa. Kasi they're still thinking of, getting power. Oo, yan din. Diba? Politics pa din. Hindi ko magets yan. Yun yung parang ayun. Stomach turn. It's very sad. Nasad ako actually. Biruin mo, ayaw nilang babuy na ang kaban ng bayan. Pero ayaw nilang patalsikin si BBM. Kasi diba? Ang tawag dito? Pau. Yung music mo naririnig. Ay, sorry. Oo. Nagsischedule na ako ng post bukas. Baka in case tulog pa ako. Nakaschedule. So yun yung Ayun. it's very sad actually na ganyan yung mga pangyayari. Sa totoo lang. Hindi ko Very sad. lubos maisip ba bakit ganun yung atake, bakit ganyan. But, well, anyway, wala naman tayong magawa na kasi ganun naman talaga ang buhay. Kundi ang focus lang tayo sa mga pwede nating magawa, like for us as supporters of the Dutertes and of whatever advocacies we believe in, talagang laban kung laban yung atake. No? Correct. Wala naman. Wala naman tayo magagawa. Diba? Tuloy lang. Lang naman tayo. We are only few of the many who would have wanted, we represent those who want to go against
to express what their POV ba, pero they choose to be silent because of probably afraid of the repercussions. But at the end of the day, it's all about us na magpatuloy lang talaga, no? Hopefully one day magising ang mga kababayan natin at magalit din. Alam mo, yung ganon. Yung matutunan ng mga kababayan natin na we deserve what we tolerate. So, kung ganyan, magagalit tayo pero wala naman tayong gagawin, well, edi deserve natin lahat ng kababuyan na to. Correct. 'Di ba? Deserve natin to lahat ng pambabalahura na to. Ayun. May sasabihin ako kanine na normal na lang na pinatay yung mga engineers sa DPWH, pinatay yung mga USEC, pinatay yung mga ganyan, mga taong which could have a link for uncovering whatever. Alam mo yung mga ganun, okay na lang siya. Tangkapin na lang natin, di ba? Yung ganun na lang yung atake. So that's why nakakalungkot nga, di ba? Because we shouldn't complain about these certain things. Was especially because we are afraid to exercise our rights, guaranteed rights to freedom of expression, to raising questions, asking demanding for accountability, yung mga ganun ba? hindi tayo marunong lumaban sa totoo lang. Sad, no? It is very sad. So, while we are concerned about the welfare of particularly those who are in the marginalized sector, because luckily, hindi man natin masabi din na marginalized tayo, no? Na siguro sa lower middle class or in the middle class. But who is going to defend them if even the people who are voted to public office do not even represent the respective constituents? Yun talaga yung pinakaano ko talaga. Lalo na nasasad talaga ako, to be honest. Si Ate Joey ba yung Ate Joey, ikaw ba yung nagsabi na kung yung birthday ni PRRD dito sa Davao nangyari sa Manila, tapos na ang laban? Yung birthday ni PRRD dito sa Davao na napakadami. Oo. Wala Manila-centric tayo Diba? Parang nandyan lang lahat palagi ang ano ba? Kaya nga lumalakas yung yung mga secessionist ideations Yung mga magsiseed na ang Mindanao. Kasi nga parang parang hindi nararamdaman ng Luzon yung pain ng Mindanao Especially when PRRD, a Mindanaoan icon, was taken away. Ayun. Nakakadiri. Ayun. Sad lang. No, parang do you even feel like, it's just the first day of the year ng 2026? Parang nakaka-drain na, no? The realization, draining siya. But at the same time, there's really something, Amy, na hindi. Alam mo, we are privileged enough to be in this situation now. No, a lot of people can only dream of, but actually we are here and we are privileged and blessed enough to get tired for doing something that we love doing. Right. Yan yung nafe-feel ko na. Okay, thank you pa din, Lord. Because alam ko tayo nilalagay correct sa kadiliman para matutoy hanapin ang liwanag. Totoo. We can only hope. Yes, hope We can lang only talaga. hope. Kaya nga, naniniwala ako na kunin mo na ang lahat sa tao except hope. Kasi pag kinuha mo talaga ang hope sa tao, parang pinatay mo na din yung tao. Because if there's something to hope for tomorrow and in the coming days, there's still always a reason to fight. Kaya every time every time I receive a question pa, sinasabi ng tao, si PRRD ba, hindi na yan makakalabas? Do you think makakalabas pa yan? Sabi ko, absence of a final verdict sa kaso na charge against him, there's always hope. Yun yung palagi kong... Correct, oo. Diba? And ako, I'm always going to bet on that hope. Totoo na. Doon ako, lalaban pa rin ako. Hanggat meron ako nakikitang pag-asa, lalaban pa rin ako. Ngayon, yung mga tao kasi na those people who want us to stop, kasi magbe-benefit sila pag nakalimutan na si PRRD ng mga tao Totoo yan. Magbe-benefit sila kasi pagka ganon, ibig sabihin, makakapambola na uli sila ng mga botante. Ngayon, si PRRD is the symbol of
intelligent voters. Totoo. Kasi because of PRRD and what he did to Filipino people, tumaas yung standard ng mga Pilipino. Parang Okay. nakita... Sorry, go Totoo ahead. yan. Oo. So ngayon, hindi naman nanalo yung mga putyo-putyo na politiko eh. Parang, ay, wala ka mang ginagawa. Eh, panay ka good governance. Ewan ko sa yung Pukesa Marica, di ba? Yung mga ganon, panay, di ba? Yung parang, panay ka salita, good governance, ewan ko sa iyo. Di ba? At saka Joey also, I remember PRRD said in an interview, I think, or in a statement, sinabi niya na yung pagka-presidente niya talaga, dinibdib niya talaga to the core. Yes. Na sinabi niya na hindi siya nagbago ng bahay o ganito, ganyan, blah, 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 kasi iniisip niya ang Pilipino. Ganyan ang level ng patriotism ng isang former President Rodrigo Roa Duterte, which opened the minds of millions of Filipinos that, there's something to be proud of being a Filipino. Hindi ka dapat, alam mo noon, sa panahon ni PRRD, proud na proud kami magsasalita dito sa Europa na, oy, Pilipino ako, because especially, nire-respeto yung mga Filipino, ganito, ganyan, blah, blah, blah. But now, kasi there's an association that if you're a Filipino abroad, it's either you're a domestic helper, it's either this and that. There's nothing wrong with that. But parang ginagamit yung statement na yun, parang demeaning to the person ba, that you are a Filipino. But ngayon bumabalik na naman yan. Pilipino ka lang pala, galing ka sa corrupt. That's why it's so hard to, sabi nga ni Miriam Defensor, it's so hard to win in any international election because there's an association that if you're a Filipino coming from a corrupt country, walang maiproduce na matino sa country na yan, kundi corrupt talaga yan. So mahirap yun talaga, totoo lang. Totoo naman. Actually ngayon, ang tawag dito, yung mga banter at saka jokes na nararanasan na rin ng mga mga OFW na parang, Philippines, your government is very corrupt. Yes, yan ganyan. Totoo. Stole a lot of money from flood control projects. Yes, totoo yan. Totoo yan. Sinasabi na yan, totoo. Oo. Alam mo, isang nakakasuka, yung level ng korupsyon ng BBM administration, kahit yung mga taong alam mong corrupt, nasusuka sa level ng korupsyon na meron yung siguro sa isip nila, nag-level up na pala, kailangan ko mag-catch up. Kasi grabe na yung, hindi na sa milyones, bilyones na talaga. Mali-mali. Kahit yung mga corrupt, hindi na kinakaya. Yung level ng korupsyon na yun. Ganon. So, parang, di ba, mapapaano ka talaga yun. Parang, what is going on? Di ba? Kadiri talaga. Sobrang Kadiri, no? Kaya nga, I really hope that people will recalibrate pa, reassess your position. Are you trying to, parang gusto mo ba na i-destroy na lang yung effort ng mga taong sumusuporta parang naman sa bayan at para sa future generation? Or what's your objective here? Do you want to fight with them para sa katiwalian na experience natin na tatamasa, lalo ng mga ordinaryong Pilipino? So yun yung sana dapat ba, no? Na the infighting, the whatsoever, division, yun yung mga tactics ng mga kalaban who really wished and hoped for division to prevail over, much compassion for our shared objective. Sana naman, let's try to reassess ourselves. Teka. Yung 2025 kasi sobrang sama talaga. Sabi ko nga parang lahat yata ng events sa 2025 nakakasuki. Pero yung isa sa mga reasons din na isa rin yung mga magandang nangyari sa 2025. Na-mention ko na to kanina, hindi pa ako hindi ko pa, yung sa mga hindi pa wala pa nung time na sinasabi ko to. Sabi ko, isa nga sa magandang nangyari is, sa 2025, dahil sobrang daming masamang nangyayari, maraming mga taong nag-step up, like Pau, like Alvin, di ba? Ganyan. Mag-share naman kayo, kasi like for example, sino ba nauna sa inyo? Ako. Kasi nung nag-live ako nung pinatahan yung kay Paulo, ano man yun doon man yun sa parang i-re-raid ang bahay. Nakidnap na si PRRD noon. Oo, tama.
Tama. Dahil sa Ayun. inyo yun, kayo ang dapat ako mag-thank you kasi isa kayo sa mga nag-share. Tapos umaakit-akit ako sa'yo dati na Ate Joey, di ba? Nanonood talaga ako hanggang madaling araw. Oo. Ayan. Pero ikaw, sa'yo Alvin, kasi talagang grabe yun nung Grabe talaga. ano yung tawag dito, ikaw lang yung pinangahawakan ng mga tao nun Sa eh. news. Ito talaga, Joey, i-share ko lang talaga sa inyo na parang looking back at 2025 ganito. I think really, sinabi ko to earlier pa lang ng live ko kanina na hindi ko talaga in-expect na ang buhay ko ay magiging ganito. No, it brought a really parang unimaginable change sa buhay ko to the point na I really need to adjust to it so fast kasi that is what's needed. Kasi yung buhay ko naman dito sa Netherlands, it's just very quiet. I am just focused on, achieving whatever possible credentials dito kasi ultimately, ang gusto ko lang pag natapos ako sa postdoctorate dito, okay, uwi ako sa Pilipinas and then I'm going to live somewhere yung secluded, small area, merong state university. I'm just going to teach there, spend my remaining days there and, hopefully be part of the journey of the future generation of Filipinos within my field na impart whatever knowledge I have. Yun lang talaga yung objective ko. Sa totoo lang. Kaya yung palagi ako nag-aaral, kahit anong mga scholarship ina-applyan ko kasi that's just what I wanted because I think to myself, I will be given more opportunity to impart this knowledge if I have much credentials while having the experience also in academia. Yeah. But I really, during that time, March 12, I was already starting my internship. Totoo talaga to. And I only needed to do my internship to complete my master's here. But then I realized yung decision ko pala to show up because I was patriotic enough to support the former president that hopefully pag makita niya yung plug na dala-dala ko, na maka-feel siya na that I'm not alone in this, that kahit ako lang mag-isa. Yun lang talaga, friend. Ang layo pa ba yan ng bahay ko dito kaysa doon sa Dahig, ha? Pero I wasn't even tired at all. I was really excited because I'm given an opportunity to be a Filipino and be proud as a Filipino. Yun talaga yung nasa puso ko before. Hindi nga ako masyadong nakatulog eh. Inabangan ko talaga yung first train papunta doon sa Dahig. At first, syempre, parang dizzy ako kasi alam mo walang tulog pero because of the adrenaline that I'm given this opportunity, a privilege, once in a lifetime privilege to do my bit as a Filipino. Kaya hindi ako parang na-excite ako, na-shock pang ako nung napunta ako doon sa mismong in front of, kasi dalawa yung choices. It's either I want to go to Rotterdam where the plane is going to land or I'm going directly to the International Criminal Court thinking that PRRD will be brought there to be parang in front of the court. Ganito, ganyan. So when I arrived there, I realized, na-shock na lang ako na bakit may mga pulis na, bakit meron na mga media, at nandoon na yung mga anti-Duterte. Talagang grupo sila with all the placards and everything. Ganito, ganyan. Sabi ko, so I was just observing, ganito, ganyan. And then I was thinking, dito lang tayo because I always have this automatic feeling that I want to protect people, especially if I feel na parang naguguluhan sila or something like that. Sabi ko, ay ma'am, dito na tayo ma'am, kasi nagdadagsaan na yung mga tao pagkatapos in a couple of hours. Alvin, I think gusto ko lang parang i-emphasize dun sa mga nanonood na the reason why what you guys are doing in The Hague is very, very, very special. Kasi sa Europa po, talo tayo dun sa public perception eh. Alright. So kumbaga alam ko ito si Alvin napapaligiran rin to ng mga tao na hindi rin talaga maganda yung tingin kay PRRD. Yes. Yeah. So kumbaga parang kailangan talaga natin ng mga kababayan natin doon sa The Hague na mag-push back, na hindi manalo yung narrative nila na, ay te, mamamatay tao naman talaga yan si Duterte, yung mga ganyan-ganyan.